voters finder ng Commission on Elections ay accessible na. So maaari na po ninyong matignan kung kayo ay active o kaya naman ay deactivated na yung inyong status bilang botante. At iba pa mga kaganapan dyan sa COMELEC, alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, binuksan na ng Commission on Elections sa publiko ang online precinct finder 3 linggo bago ang halalan sa Mayo 12. Ang precinct finder ay ang website ng komisyon para mahanap ng mga botante ang kanilang mga polling precincts at voters registration status. Ngunit pagtitiyak ng poll body na makikita rin nila ang mga impormasyon na ito ay pinapamigay na voters information sheet. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pinaghahandaan din ng poll body ang posibleng hacking attempts na gawin sa precinct finder. Pagtitiyak niya sa publiko na may hakbang ng poll body kung sakali man na mangyari ito. Ayon din sa komisyon, inaasahan na dadagsa ang pagbisita sa website 2 araw bago ang halalan. Sa kasalukuyan, nagta-time out ang precinct finder dahil na rin sa buhos ng mga botante sa website. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kung nila i-verify doon sa precinct finder na online kung ano ang presinto nyo at active pa ba ang inyong registration at saan yung lugar ng presinto nyo. So pwede nyo pong 2 linggo, ito pong 3 linggo bago mag-eleksyon, labas po natin ngayong araw na to yung precinct finder natin. So yung pong mga may access sa internet, pwede po nyo tingnan. Baka wala na yung pangalan nyo dyan, yung pala deactivated, nakalimutan bumoto ng 2 magkasunod na. Surely, they will attempt to hack our system. Bakit? Kasi nga po, ang COMELEC may pinakamalawak na data ng mga Pilipinos sa kasalukuyan, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. But may mga set up naman tayo ng mga parameters at saka paraan to secure the precinct finder. Samantala, inanunsyo ng poll body na inaasahan naman na matatapos ang pag-deliver ng mga official ballots sa Abril 30. At sa Mayo 1 naman, inaasahan na matatapos ma-deploy ang lahat ng automated counting machines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa iba pang balita, Bombo Dennis, Bombo Jai, nasa mahigit 200 na election observers ang ipinadala ng European Union para pag-aralan ang mangyayaring halalan sa Mayo 12. Ano nila ang kanilang pagpofokusan na oobserbahan ay ang lahat ng election process na mangyayari para sa halalan. Kasama na rin sa titignan ng international standards na gagawin para sa Philippine election. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Beginning tomorrow, magdadatingan dito ang executive committee members ng Association of World Electoral Bodies. Pinili nila ang COMELEC Philippines, pinili nila ang ating bansa kung saan gagawin ang napaka-importanting meeting. Yan naman po, despite the fact na sobrang paghahanda natin, dami na naming mga inaasikaso, tinanggap po natin ang hamon na yan. So more or less, mga 50 delegates ang darating dito at i-welcome natin. At yan ay parang preliminary rin as an observer mission. And tomorrow, the Commission and Bank will likewise be meeting with the European Union delegation. Meron po silang more or less 300 na mga observers. Sabi nga nila, first time na makakapagpadala sila ng ganyan at talagang tinanggap sila ng Philippine government para po makapag-observe ng ating election. So, ganun po natin pinapakita yung transparency even in the eyes of the world. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!